Hi guys! Humba Recaps here. Ang bidyong tatalakayin natin ngayon mula sa isang short film na pinamagatang, Unfaithful Husband. Disclaimer lang po, ang video na ito ay para lamang sa recap, review at commentary, alinsunod sa fair use. Wala kaming pag-aangkin ng mga larawan, eksena o tunog mula sa pelikula. Makikita si Cedric at ang kanyang asawa sa pamilihan, bumibili ng mga gamit para sa kanilang bagong silang na baby. Habang pauwi, nag-uusap sila ng masaya. Cedric, ano mahal, nag-enjoy ka ba? Nagustuhan mo ba lahat ng pinamili natin para kay baby? Mrs. Oo mahal, sobra. Maraming salamat ha. Cedric, salamat saan? Mrs. Sa pagiging responsable mo. Ito talaga ang pangarap kong pamilya, masaya, simple, nagmamahalan. Niyakap ni Cedric ang asawa at hinalikan ito sa noo. Ipinakita rito ang perpektong imahe ng pamilya, puno ng pag-ibig at kasiyahan. Sa bahay, naghahanda si Cedric dahil birthday ng pare niya na si Javin. Pinayagan siya ng asawa ngunit may lamang, promise, mahal, ha? Mag-ingat ka at huwag kang magpapalasing. Cedric, oo, promise. Uuwi agad ako. Umakyat ang asawa papunta sa kwarto para magpahinga, habang si Cedric ay naghahanda lumabas. Sa birthday party, sinalubong si Cedric ng kanyang kaibigan na tuwang-tuwa dahil nakapunta ito. Ipinakilala ni Javin ang isang babae, dating kaklase nila noong kolehiyo. Cedric, medyo alangan, pare, may asawa na ako ah. Javin, magpakilala lang naman, pare. Nagsimula silang mag-inuman at sumayaw, at habang tumatagal, nalasing si Cedric. Doon nagtapat ang babae, crush kita noon pa. Ako yung secret admirer mo nung college. Sa kalasinggan at tukso, nahulog si Cedric, nauwi sa mainit na encounter at pag-ana-ana ang gabi. Habang mahimbing na natutulog si Cedric matapos ang pagtataksil, tumunog ang cellphone, tumatawag ang asawa niya. Ngunit ang babae ang sumagot. Kinuha niya ang telepono at nag-selfie silang dalawa ni Cedric habang parehong hubad. Sinend niya ang larawan kay Mrs. Pagkakita ng asawa ni Cedric sa litrato, gumuho ang mundo niya. Galit, puot, at sakit ang nangingibabaw. Sa sobrang sama ng loob, nawala siya sa katinoan, tinapos ang sarili at ang kanilang anak. Nagising si Cedric kinaumagahan. Anong oras na? Kailangan ko nang umuwi. Pagdating sa bahay, natagpuan niyang walang buhay ang mag-ina. Siya ay naghisterya, humagulhol, at halos mabaliw sa nakita. Sa radyo, narinig ng babae ang balita tungkol sa sinapit ng pamilya ni Cedric, kaya't naglayas siya at nagtago. Lumipas ang isang taon. Tumawag si Cedric sa babae. Pagkasagot, Cedric, I'm sorry. Hindi ko sinasadya, hindi ko inakala na mangyayari yun. Ngunit kalmado si Cedric. PSST, it's okay. Hindi na natin mababalik yun. Nagtanong ang babae, kumusta ka? Cedric, okay lang. Pwede ba tayong magkita ulit? Pumayag ang babae, sige, sa dati nating tagpuan. Sa muling pagkikita nila, may tensyon at halong emosyon, guilt, desire, at paghihiganti. Muling nag-ana-ana sina Cedric at ang babae, pero may kakaiba sa kilos ni Cedric. Habang nasa gitna ng akto, hinawakan niya sa leeg ang babae. Dahan-dahan, nazakal niya ito hanggang sa mawalan ng buhay. Nagwakas ang pelikula sa imahe ng babae na wala ng buhay sa tabi ni Cedric na minsang naging tukso niya, simbolo ng karma at kasalanang binayaran sa huli. Themes at symbolism. Karma and consequence, ang bawat pagkakamali ay may kabayaran. Infidelity and regret, ang isang iglap ng tukso ay maaaring magwasak ng buong pamilya. Guilt and revenge, ang pagkamatay ng asawa at anak ay nagbukas ng daan sa bangungot at pagdurusa ni Cedric. At dito nagtatapos ang ating recap. Kung nagustuhan mo ang ating video, huwag maiyang mag-like sa ibaba para maganahan naman kaming gumawa ng marami pang mga kwento. Maraming salamat sa panonood.